Story time! Ngayong araw ay ika-60th birthday ng aking mother-in-law, kaya naghanda kami ng isang simpleng sorpresa para sa kanya. Sinabi namin na magpapakuha lang kami ng litrato at kakain sa labas, kaya inayusan ko siya ng maayos. Napakabait ng aking biyanan, kaya talagang deserve niya ang lahat ng ito. Lagi niyang ipinaparamdam sa amin kung gaano kami kamahal sa kanya. Tinuturing niya ako na parang tunay niyang anak. Isa siyang mabait na magulang, mapagmahal na biyanan at higit sa lahat, isang mabuting lola sa kanyang mga apo. Pagkatapos nga namin siyang ayusan, heto na at bumiyahe na kami papunta sa Lucius Resort na malapit lang sa amin. Akala ni Nanay Amy dadaanan lang kami kaya wala siyang kaalam-alam na may inihanda kaming espesyal na sorpresa para sa kanya. Tay, kaway naman sa vlog Story time tayo. At nang makarating na kami sa resort, laking gulat ni Nanay nang makita niya na naroon ang lahat ng mga mahal niya sa buhay. Hindi niya inaasahan ang espesyal na handang inihanda para sa kanya. Kitang-kita sa kanyang mata ang saya at pagkagulat habang isa-isang bumabati at yumayakap sa kanya ang mga taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Isa sa mga hiling ni Nanay sa kanyang ika-60th birthday ay kahit isa man lang sa kanyang mga anak ang makauwi upang makasama niya sa espesyal na araw na ito. Sa awa ng Diyos, natupad ang kanyang kahilingan. Anyway, 3 nga pala ang kanyang mga anak at lahat sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Bagamat isa lamang ang nakauwi ngayong taon, sapat na yon upang mapuno ng ligaya ang kanyang puso. Dalangin nga namin na sana sa susunod na taon ay makauwi silang lahat at muli kaming magsama-sama bilang isang buong pamilya. Wala nang masasaya pa kay Nanay kundi ang makita ang kanyang mga anak na masayang nagkakasama pagkatapos ng mahabang panahon. Naghanda nga rin kami ng isang simpleng programa para sa kanya, nagkaroon ng mga pagbati, mensahe ng pagmamahal at mga munting sorpresa na lalong nagpasaya sa kanyang espesyal na araw. Hindi man grande ang selebrasyon, ngunit punong-puno ito ng pagmamahal, pasalamat at masayang alaalan habang buhay namin iniingatan. Tunay ngang ating mga magulang ay isa sa mga pinakamagandang biyaya na ipinagkaloob ng ating Diyos. Sila ang unang nagsakripisyo, nagmahal at gumabay sa atin upang makarating natin kung ano man tayo ngayon. Kaya habang nandyan pa sila, mahalagang ipadama natin ang ating pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Hindi natin kailangang magbigay ng mamahaling bagay upang mapasaya sila. Kadalasan sapat na ang ating oras, pag-aaruga at presensya. Nay, maraming salamat sa lahat ng inyong sakripisyo, pagmamahal at walang sawang pag-unawa. Ang inyong kaligayahan ay kaligayahan din namin. Hangad namin ang mabuting kalusugan, mahabang buhay at marami pang masasayang kaarawan na makakasama ninyo ang inyong mga anak, apo at buong pamilya. At syempre, hindi naman pwede na si Nanay lang may sorpresa dahil nga malapit natin ang birthday ni Tatay, may sorpresa din kami para sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti nating nauunawaan ang lahat ng sakripisyong ginawa ng ating mga magulang para sa atin. Ngayon tayo ay mga bata pa, maaring hindi natin napapansin ang kanilang mga puyat, pagod at mga bagay na kanilang isinakripisyo upang matugunan ang ating mga pangailangan. Ngunit habang tayo ay nagkakaroon ng sariling pamilya at responsibilidad, mas lalo nating nauunawaan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang magulang. Ang mga magulang ay hindi habang panahon nating makakasama. Kaya habang may pagkakataon pa, mahalagang iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal at pinapahalagahan. Huwag nating hintayin ang mga espesyal na okasyon bago tayo magpasalamat sa kanila. Ang simpleng pagdalaw, pagtawag, pagyakap o pagsabi ng mahal ko kayo ay napakalaking bagay na para sa kanila. Minsan, hindi natin nila hinihiling ang mamahaling regalo, engrandeng o selebrasyon. Ang pinakamalaga para sa kanila ay ang makita ang kanilang mga anak na nagkakaisa, masaya at hindi nakakalimot sa kanila. Ang oras na naibibigay natin ay higit na mahalaga kaysa anumang material na bagay. Kaya ngayong ipinagdiriwang natin ang ika-60th kaarawan ni Nanay, hindi lamang ito pagdiriwang ng kanyang edad, kundi pagdiriwang din ng pamangkin na nagmamahal sa akin. Maraming salamat. Kahit na isa yung anak ko dito. Kahit isa, meron din. Akala ko kahit isa, wala eh. Akala kahapon. Alam? Oo nga eh, kasi pinabawasan ako ng team na wala akong alam. Talagang kagabi eh. Bago ako matulog, dahil sa ako, sana ako kahit isa ng kami. Meron na. Baba mo yung pera.
And shout out sa three brothers, Dad Carlo, Joseph Joshua, Ana, Ate Arlene, sa Jelle, dahil tayo yung nagbuo nito para ma-surprise si nanay. Thank you so much!